Hello Air Signs, Gemini, Libra, Aquarius. Ito yung gabay nyo para sa araw na to. I'm Purple Teen. Don't forget to subscribe dito sa aking YouTube. Paki-like and follow din yung aking Facebook page, Instagram, and TikTok. Mag-send lang kayo ng private message guys kung magbubook kayo ng personal reading sa aking Facebook page. Yung link at details na kailangan nyo, hanapin nyo lang, nakalagay sa description below kasama ng mga timestamps. Again, nandyan na yung mga time, pipindutin nyo, itatap nyo lang anong sign ninyo or nandun yung time. So, kung alam nyo yung Sun, Moon, Rising, and Venus signs ninyo, pwede nyo ring panoorin sa ibang videos. So, dating gawi, Gemini, Libra, and Aquarius. Hello, Gemini. Ito yung gabay mo para sa araw na to. I'm Purple Teen. Don't forget to subscribe dito sa aking YouTube. Paki-like and follow na rin yung aking Facebook page, Instagram, and TikTok. Mag-send ka lang ng private message sa aking Facebook page. Kung gusto mo magpo-personal reading, yung link at details nakalagay sa description. Gemini, your lucky day is Monday. Your lucky numbers are 33, 41, 15, 10. Ano yan? 10. Hindi ko mabasa ite. Well, 16. Sorry guys. Sorry for the confusion. Pangit ng pagkakasulat ko. So, ulitin ko. Gemini. Na lucky numbers mo. 33, 41, 15, 10, 16, at saka 21. Ano ang overall energy ni Gemini? Angels and guides. You have the Six of Swords. So, this is a card of improvement. Ibig sabihin ay yung troubles mo ay unti-unti ka nang lumalayo doon sa mga pangit na nangyari. Unti-unti ka nang lumalayo doon sa mga bagay na nakasakit sa iyo. Basta umaalis ka na doon sa mga pangit na pangyayari or sitwasyon. And unti-unti kang bumabiyahe papunta sa better place or better situation. Ito yun. No, things are nasa proseso na magi-improve na. Kung hindi man tapos na yung proseso, ibig sabihin papunta ka na doon sa magandang place, sa better na kalagayan. Gemini. So, this is a good sign. Pwede rin this is about leaving, no? Kung meron kang aalis ka na, aalis ka na sa certain place or a certain situation. This is pag-alis. No? Ano man itong iiwan mo, kung lugar man ito, tao, sitwasyon, unti-unti ka nang lumalayo, no? You also have the Knight of Wands. So, this is a fire sign energy. Gemini. Aries, Leo, Sagittarius na may encounter mo today. Okay. Okay, so this person, if this is a person na you're dealing with, romantic man yan or hindi, this person will bring you excitement. Yung excitement na hinahanap mo. No, ito ay if this is a situation, this is an exciting situation. Something na mo yun, yung matitrill ka. No? Something na hindi yung usually na-encounter mo na boring. Ito yun. Something na magbibigay sa iyo ng energy, ng spark, ng inspiration or excitement. Okay? So, it could be a travel kasi Knight of Wands. Pwedeng ikaw ay may pupuntahan. Something na you are looking forward to at nafe-feel mo na excited ka nang pumunta dyan. Mukhang exciting tong lakad na ito. No? Meron din ditong the Hierophant. So, pwedeng this is something about religion or beliefs, no, yung mga values mo, paniniwala mo or kung ano yung pananampalataya mo or church mo, depende para kasing about or this could mean na parang you need guidance right now. Baka medyo nawawalan ka na ng faith or nawawala ka na
Parang wala ka ng guidance, wala ka ng sinusunod. No, medyo nagiging unruly ka. Kailangan mo ng guidance right now. Or advice. Pwede rin itong advice or blessing kumbaga permiso, yung blessing na na papayagan ka na or hihingi ka ng go signal or ano ba tawag dito? Magpapaalam ka kung papayagan ka about something, basta parang ganun, hihingi mo yung blessing. Parang sa wedding, ganun din, di ba, bago ka magpakasal, isihingiin mo muna yung blessing ng family. Okay? Parang ganun. No? Or parang ina-advise ka ni Hierophant na sumunod ka doon sa rules. Sa tamang proseso. Yun yung isang meaning niyan. Kumbaga wala kang choice kundi susunod ka doon sa tamang way, sa proseso, sa policy. Tignan natin yung love life mo. Commitment and understanding. Ang ganda. Okay. So, pwedeng iba, mukhang about wedding to. Oo nga pala, I forgot. Si Hierophant also is about yung seremonya, yung kasal. Kasi, ayan, meron lumilitaw dito na about commitment. I want you to be a part of my future. So, mukhang kasalan nga. Ayan, may mga wedding rings, bouquet. Okay. So, baka iba. Ina-arrange nyo na or pinag-iisipan nyo na, pinagpaplanuhan na about sa kasal. O pwedeng iba dito kasal na, kung kasal na kayo. Ayan, you have understanding. Parang nagkasundo na kayo nitong person na to na dito rin naman kayo pupunta sa altar de derecho. Okay. I see your side of the story. So, yan, pwedeng yung iba dito. Nauunawaan nyo na yung point nitong person mo. Kumbaga, nagiging clear na sa'yo ano ba yung gusto niyang i-express or iparating sa'yo. So, pwede kasing before may confusion sa kung ano yung parang nagkakaroon kayo ng miscommunication. Pero ngayon mukhang malinaw na, naiintindihan mo na itong person na ito. Uy, March. Oh, baka iba kung nagpaplano kayong kasal, baka naman daw March na ito next week. Oh, 'di ba? O kung hindi man ito about the future, pwedeng nung March, nakaraang March. Basta meron something nakaganapan itong March. Tandaan mo na lang 'yan. Candle, you will be shown the way. Ito, mukhang malalight yung path mo about something. Parang mabibigyan ka ng ng sign. Bibigyan ka ng sign na ito yung tamang path mo na tatahakin mo. Yun yung sinasabi magiging maliwanag sa iyo. So para dun sa mga naguguluhan about kung ano yung direction na tatahakin nyo, ito na yung sign, yung candle na bibigyan kayo ng signal ng mga angels ninyo kung ano ba yung tamang path na tatahakin ninyo. Shield, you need to defend yourself. O, ayan. I-depensahan mo yung sarili mo. I-prove mo yung sarili mo or protect yourself from something. Hindi ko alam. I-shield mo So, either poprotektahan mo yung sarili mo or ipoprove mo yung sarili mo dito. You will prove your point about something. No? You will stand your ground. Chain of events that will affect your life. So, mukhang may mga domino effect o mga sunod-sunod na pangyayari. No, na makaka-apekto sa'yo. Pang matagalan, in the long run, pang long term, yung mga epekto nito or side effect nito kung ano man tong sunod-sunod na mangyayari. No? Sana maganda na lang yan. Also, merong chair field, someone who is entering your life. Oh. Kung sino man tong person na to, may bagong person na papasok daw sa buhay mo. Kung magiging kajowan man yan or hindi ko alam, wala namang binanggit. Okay, Gemini, ito yung mga energies na nakuha ko.
Don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care and God bless. Hello Libra, ito yung gabay mo para sa araw na to. Ako nga pala si Purple Teen. Don't forget to subscribe sa aking YouTube. Paki-like and follow na rin yung aking Facebook page, Instagram, and TikTok. At mag-send ka lang ng private message sa aking Facebook page. Kung magbubook ka ng personal reading, hanapin mo yung link and details na nakalagay sa description below. So, ayan. Nilagyan ko na po ito ng timestamps. Kaya, makakapag-move kayo sa kahit anong sign. Ang lucky day mo, Libra, is Wednesday. Numbers mo, 58, 10, 23, 34, 17, at saka 36. Tignan na natin yung mga energies mo para sa araw na to, Libra. Main energy mo, Libra, ay... Hoy, Libra, mukhang nag-aalala ka na naman. O, 9 of Swords. Ano ba tong mga gumugulo sa isip mo? Ano ba tong mga bagay na nagpapapuyat sa iyo? Nagkukos ng iyong pag-alala or insecurity. Okay? O ano man yung mga bagay na yan na pinag-aalala mo. You are stressing about. No, mukhang meron. Kung may mga pinoproblema ka na naman, Libra. So, I hope hindi naman ganun kasama yan. Meron kang strength card, Libra. Kailangan paglabanan mo yan. Yan yung sinasabi sa'yo ni strength card. Labanan mo to yung mga mental problem mo. O ano man tong mga pumapasok sa isip mo. Kasi parang nagtitake over na yan sa'yo, Libra. Marami ka ng, alam mo yung naapektuhan ka na kasi syempre lagi kang puyat or lagi ka na lang na problematic or depressed or lagi ka na lang natatakot. So, ayan. Ano na siya eh. Nakaka-apekto na siya dun sa yung sa araw-araw na pamumuhay mo, Libra. Nag-i-interfere na siya. So, ayan. Yun yung sinasabi ni Strength card, Libra. Try to control itong mga bagay na to na nag-overcome sa'yo. Yun naman yung sinasabi ni Strength card. By the way, pwedeng may Leo energy dito, Libra. So, baka may encounter ka. Leo, ayan, a very strong fire sign. Aries, Leo, Sagittarius yung kasunod. Queen of Wands. Alam mo, Libra, huwag ka masyadong magpa-apekto rito. Yun yung sinasabi ni Strength card. Labanan mo yan. Kung nakakaramdam ka ng depression, ng mga panic attack, anxiety, labanan mo yan. Kasi yan yung kakain sa'yo, Libra. And nakikita ko, kaya mo yan. Kasi andyan yung Strength card mo. Kaya mo yan ma-overcome. Kailangan mo lang magtiwala sa sarili mo. Yung sinasabi ni Queen of Wands. So, kung nakakaramdam ka ng mga insecurity dito or yung feeling mo ay hindi ka maganda or hindi ka magaling, hindi ka desirable, wag mong isipin yon, Libra. Dapat isipin mo na you are beautiful in your own unique way, or isipin mo, kaya mo yan. Yun yung sinasabi ni Queen of Wands. Magtiwala ka sa sarili mo, Libra. You have to believe in yourself. Yun yung sinasabi ni Queen of Wands. Yun yung ina-advise niya sa'yo about your situation. Do not let itong mga, yung mga ini-imagine mo na, hindi mo pa naman alam kung talagang totoo yan. Ini-imagine mo pa lang. Huwag mong hayaan na, maano ka niyan, masakop ka or ma-overcome ka niyan. Labanan mo yan, yun yung sinasabi ni Strength card. Love life mo, Libra, merong reveal conversation. So, ayan, mukhang merong magkakaroon ng dito, tapatan. May aamin. Kung magkakaroon ng aminan dito, magkaka-revealan dito, may reveal. I want to tell you the truth. Finally, meron ng, dito, ano ba tawag dun, yung, pipiyok yun, tawag nila. Pipiyok, ayan, may aamin na. Conversation, I want to call you and hear your voice. So, pwedeng namimiss ka ni person o ikaw ito, pwedeng energy mo yan, energy niya. Meron ditong gustong makipag-usap.
Whether ikaw man yan Libra o yung person mo. Ano pa natin? Merong ring. A marriage will take place either romantic or business. So, ayan, mukhang papasok ka rin ng bagong partnership kung hindi man ngayon sa mga susunod na araw. Okay, ayan. Romantic man ito or business, basta papasok ka sa isang partnership, Libra, you will be playing a different role. O, ayan, baka yung iba nagpapalit kayo ng baka career change, o pipirma ka rin ng kontrata sa ibang company. Kasi ayan, no, parang mag-iiba yung role mo dito eh. Oh, baka naman magpapalit ka ng company, mapapalit ka na rin ng job. Solid foundation, success with effort. So ayan, umasa ka na kung ano man itong binibuild mo ngayon Libra in the future, ay magiging successful yan. No? Magiging matatag. So ayan, sinasabi dito, you will be entering a partnership. So, pwedeng yun. Magiging strong yung foundation itong partnership na to, whether ito ay sa romantic or business. Hidden secrets can harm you daw, Libra. Kung ano man to, wag mong, alam mo yun, may mga sikreto talaga na minsan may mga sikreto tayo na nakakapahamak sa atin. Alam natin yung mga bagay na dapat nating i-share sa iba at yung sa sarili natin. So, ayan, this time, meron kang secret dyan, skull, na medyo, alam mo yun, delikado. Delikado na ikaw lang yung, kumbaga delikado na kinikim-kim mo itong sikreto na to. Yun yung sinasabi, baka ikapahamak mo yan. So, kung this is about your health, Libra, no, halimbawa may nararamdaman ka tas hindi mo sinasabi sa iba, nako, eto na yun, pwedeng red flag. Okay, Libra? Kung hindi naman yan about health, hindi ko alam, Libra, ano pa ba itong mga ibang sikreto mo na pwedeng mong ikapahamak daw? Okay? Meron ding about your career, Libra. O, ayan, baka nga ito yung magiging success mo. Gaya, sabi ko, pwedeng magpapalit ka ng career dito. Ayan, o, binabanggit yung career. Okay, Libra, ito yung mga energies mo para sa araw na to. Don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care and God bless. Hello, Aquarius. Ito yung gabay mo para sa araw na to. I'm Purple Teen nga pala. Don't forget to subscribe dito sa aking YouTube. Paki-like and follow na rin yung aking Facebook page, TikTok, and Instagram. Kung mahilig ka sa personal reading, mag-book ka lang sa aking Purple Teen Facebook page ng personal reading. Mag-send ka ng private message doon. Hanapin mo yung link at details. Nakalagay sa description below. Ang lucky day mo, Aquarius, is Saturday. Ang lucky numbers mo, 54, 30, 29, 46, at saka 22. Ito yung overall energy mo para sa araw na to. Meron kang 8 of Pentacles. Sub-sub ka ngayong araw na to, Aquarius, dyan sa gawain mo. O, mukhang yan lang yung focus mo ngayong araw. Kumbaga, itong ginagawa mo. No? Hindi ko alam kung meron ka bang deadline na hinahabol or gusto mo lang alam mo yun, gusto mo lang magpaka-busy dyan sa ginagawa mo. No? Yan yung mag-occupy ng oras mo. Hindi ka, mo yan. Kumbaga, gagawin mo yan. Magpo-focus ka dyan hanggang ma-accomplish mo yan within the day. O, diba? Ang ganda. Merong Wheel of Fortune para sa iyo. O. So, maganda yung gulong ng kapalaran para sa iyo ngayong araw na to, Aquarius. Magpapabor sa iyo yung Wheel of Fortune. Ibig sabihin, pwedeng maganda yung mga mangyayari ngayong araw na to. Papalarin ka. You also have the Temperance card. So, pwedeng merong Sagittarius energy na may encounter, Aquarius. May makaka-deal ka. Sagittarian. Pwedeng this is about moderation, Aquarius. Parang nire-remind ka. Baka ikaw naman ay nagiging workaholic or too much work. Tapos walang play. Oh, overwork ka. Workaholic.
O, sinasabi ni Temperance card sa'yo, balansihin mo lang. Minsan, kailangan mo ring magpahinga, mag-play. Alam mo yun. Dapat balance lang yung work and play. Aquarius, yun yung nire-remind sa'yo ni Temperance. No? Baka puro ka na lang trabaho. Nakakalimutan mo na yung sarili mo. Nakakalimutan mo nang mag-enjoy. Sa sobrang sipag mo. Yun naman natin yung love life mo. Aquarius. Shadow side. You made me realize my flaws. Uy. So, meron ditong nasasaktan na parang pinamumuka nung isa. Yung mga diferensya niya, whether ikaw man yan or si person mo. Kasi two-sided kapag love reading. Pwedeng energy mo kasi or energy ni person yung nasasagap dito. Aquarius, keep in mind, no? So, ayan, sinasabi dito. You made me realize my flaws. Yung mga diferensya daw. Kung sino man itong nagsasalita na yan. No? Whether ikaw man yan o siya. No? Pinamumukha nitong person na to yung mga diferensya nitong isang person. Okay? Diferensya mo o diferensya niya. I want to tell you the truth. So, merong mukhang magko-confess sa iyo ngayong araw na to. May magsasabi ng totoo. Ikaw man ito o siya. No, basta meron ng gustong umamin dito or basta merong gustong sabihin. Archway. New opportunities, possibilities, and paths opening up. Uy, may magbubukas nga sa'yo. Ayan, ang ganda, oh. May wheel of fortune ka kasi, eh. Oh, magbubukas talaga yung mga opportunities sa'yo. So, samantalahin mo itong magandang timing na yan, Aquarius. Turkey, someone is behaving stupidly. Yun lang. So, merong... Hindi ko alam kung nagpapaka-stupid lang ba to o literal na stupid siya. Ang sakit magsalita ng card. Pero yan, meron ng ganyang energy daw ngayon na may encounter. So, pwedeng, hindi ko alam kung ano bang effect niyan sa'yo. Maiinis ka ba o ano? Vacation. Oh, sinasabihan ka na talaga, mag-relax ka daw. Aquarius, masyado ka na nagtatrabaho. Kailangan mo ng break, bakasyon, pahinga. Mag-unwind, mag-relax, mag-enjoy naman, hindi yung puro ano na lang, puro kayod. Yun yung sinasabi sa iyo nito. So yan, pwedeng iba sa inyo magpapaalam na kayo sa ng leave para makapagbakasyon kayo. Birth or conception of a child or enterprise. So meron something na napipintong magsimula. Yun yung nafe-feel ko dito sa crib. Pero meron din binabanggit kasi na may mga anak. Either, yun, may babying paparating, may mga anak dyan, or meron bagong idea na uusbong sa isip mo, or meron ngang magiging parang may gagawin ka. Creation kasi, may ipapanganak eh. So, ibig sabihin, meron kang ilo-launch or bagong creation, kung ano man yung gagawin mo. Mule, someone is extremely stubborn and unwilling to change. So, baka siya yung stupidly. Ayan, yung nagbe-behave ng stupidly. Siya rin yung mule. Kasi matigas daw ulo, ayan, no? Extremely to, extremely stubborn. Hindi lang matigas yung ulo niya. Matigas na matigas. Oh, ayaw niyang baguhin yung yung sarili niya. Ayaw niyang makinig, hindi open ito ng hindi siya open sa pagbabago. Wala na to, kumunat na to kumbaga. Sobrang tigas na ng ulo niyan. Unwilling na yan na magbago. Okay, Aquarius. So ito yung mga energies na nakuha ko. Don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care and God bless.